ka-farmers, welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Isang pinagpalang araw sa inyo. So nandito tayo ngayon sa ating backyard farm. Yung ating mga alaga naghihintay na ng pagkain, no? Mga gutom na yan mga ka-farmers. Kaya samahan niyo ako sa pagpapakain at babahagi ko sa inyo yung ating mga ginagawa para i-share ko sa inyo para mas malaki ang kita natin at hindi tayo malugi sa ating pag-aalaga sa ating farming business. Especially sa mga magsisimula pa lamang, yung mga maliliit ang budget. So gusto kong i-share yung ating kunting kaalaman na atin rin ina-apply sa ating backyard farm. Pagkagising natin sa umaga, ang una natin ginagawa, iniikot muna natin yung ating manukan at saka mga pabo. Para makita natin kung mayroong may sakit, mayroong may namatay dyan sa mga gilid-gilid. At pagkatapos nyan ay mag-chop na tayo or mag-shredder ng ating mga organic na pagkain. Katulad ng inyong nakikita ngayon, balde-balde. Kanina ay hindi ko na ipakita dahil medyo busy. So sabi ko, mag-chop muna tayo, mag-shredder muna tayo para mamaya malinis yung ating video na makikita nyo. So madali lang naman mag-shredder, hindi na kailangan ipakita sa inyo. So share ko sa inyo na yan po yung ating daily routine. At ipapakita ko rin sa inyo itong ating mga organic na balde-balde. Halos every morning po yan ginagawa natin. So, ang pinapauna natin ipakain, yung ating mga organic na naka-shredder. Or kung wala kayong shredder, pwede nyong tadtarin. So, ayan po yung ating pinapaunang ipakain. Pagkatapos nyan mga ka-farmers, pagbusog na yung ating mga alaga, makikita naman natin kung naghihintay pa sila ng pagkain or hindi sila nakaubos. Ibig sabihin, busog na yan mga ka-farmers. So kung naubos nila yung kanilang pagkain at naghihintay pa sila ng pagkain, ay magbibigay po ako ng feeds. So itong binibigay natin ngayon ay wala po yan halong feeds. Lahat po yan ay purong organic. So pag nakontento na sila mga ka-farmers, mga busog na, mamaya tayong alas 3, yung snack nila ay feeds. Pakunti-kunti lang mga ka-farmers. At least mayroon silang snack mga ka-farmers. So yun ang ating ginagawang snack, yung feeds, para hindi masyadong magastos sa ating backyard farm. At ito pa mga ka-farmers, once na maliit lang yung ating mga organic na nakachop o nakashredder, yan po ay ginagawa ko ay hinahaluan ko yan ng feeds. So para dumami mga ka-farmers. Pero pag marami naman yung ating mga organic na pagkain, hindi ko na yan hinahaluan. So doon ako nagbibigay sa alas 3. Yan po yung ating diskarte. Kasi minsan, mayroon tayong time na kunti lang yung mga nakukuha nating organic, mayroon naman marami. Pag marami, hindi ko na yan hinahaluan. Kumakain naman ngayon mga ka-farmers. Kita nyo naman mga ka-farmers, yan po ay walang halo. Lahat po yan ay organic. Kasi dito, yung ating mga alaga, simula sa sisiw pa lamang, ay sinasanay na natin pakainin ng mga organic. Makikita nyo naman sa mga nauna nating video, kahit bata pa yung ating alagang manok, alagang pabo, ay binibigyan na natin ng mga dahon-dahon para masana yung ating mga alaga. So, dapat ganyan po mga ka-farmers, para paglaki ng ating mga alaga, hindi po sila maarte. Kahit wala po tayong pambili ng feeds, ay kaya po natin mag-survive. At kung mapapansin nyo, yung lugar natin dito is maliit lang. Pero kita nyo naman, marami tayong alaga. Pero sa una, nagsimula lang tayo sa maliit na alaga hanggang dumami ng dumami dahil nasipag at tiyaga na ating ginawa. So, ayan mga ka-farmers, ito yung isang tray, punong-puno yan ng nakashredder na mga gulay. Yung mga repolyo at halo-halo yan mga ka-farmers na shredder. Lahat po yan ay mga organic. So, wala pong halong feeds kasi ngayon marami tayong nakuha na mga first layer ng repolyo, pechay, at kung ano-ano na pwede nating paghalo-haloin. So, ayan, gaano sila kalakas kumain ng organic na pagkain. So, mamayang alas 3, bibigay natin ang feeds. So, dito naman mga ka-farmers, yan yung sinasabi kong itlogan. Yun yung may bubong, sinasabi ko kanina, inaangat lang natin yan mga ka-farmers. Nandyan sila nangingitlog. So, ayan, halo-halo na yan mga ka-farmers. Pagkatapos nilang mangitlog mga ka-farmers, ayan, kinukuha natin yung iba, nilalagay natin sa incubator para sigurado mapisa. Kasi minsan, pag madumi yung kanilang paa,
at pumupunta sila dito, nagkakaroon ng putik ang kanilang mga itlog. Minsan, hindi maayos yung pagkalimlim. At ang nangyayari, nagiging bugok, nagiging mabaho, hindi nagiging sisiw. Minsan yung ating ginagawa, ang tinitira natin yung mga itlog ng RIR. Kasi alam naman natin yung RIR, hindi yan naglilimlim. Yung ating pabo mga ka-farmers, ang galing yan maglimlim. So, yung ginagawa natin, kasi pinaparami natin yung ating pabo, kinukuha natin yung itlog ng pabo, sinisipti natin doon sa incubator. So, pinapalimliman natin yung mga itlog ng ating RIR chicken. So, ganyan po yung ating diskarte mga ka-farmers. So, kung ikaw ay madiskarte sa ganitong pag-aalaga, siguradong kikita ka. At ito na yung ating mga itlog ng ating pabo. Iaakyat natin doon, nasa taas kasi yung ating incubator. So, ilalagay natin yan sa incubator, lalagyan ng pizza, para alam natin kung kailan mapipisa yung ating mga itlog. Para pag hindi napisa sa araw na yon, ibig sabihin may problema yon. So, kailangan natin i-check. So, ayan yung iba yan mga ka-farmers, nangingitlog pa yan. At sa mga nagtatanong naman mga ka-farmers, kung bakit hindi mabaho or hindi ba mabaho ang ating backyard farm, ano ba yung ating ginagawa mga ka-farmers? So, ang number 1 mga ka-farmers, kailangan malinis po tayo. Halos araw-araw po tayo naglilinis, minsan every 2 days, ganun po yung ating ginagawa. So, yan mga ka-farmers, yung isang RIR na ito, gustong sumingit sa pangingitlog. Ang kagandahan lang mga ka-farmers, hindi sila nag-aaway. So, ito yon, pakita natin yung ilalim ng pabo. So, ito yung mga naglilimlim na pabo. Yung mga ilalim nila, yung mga itlog na nililimliman nila ay mga itlog yan ng RIR. So, alam natin kung sino yung nag-iitlog at sino yung naglilimlim na. So, doon natin nilalagay sa mga naglilimlim. So, ang kagandahan sa mga pabo mga ka-farmers, kasi pag alam nilang bugok or sira yung itlog, tinatabi nila. So, alam nila kumilatis, naaamoy nila siguro kung sira na yung itlog. Tinatabi nila, kaya kinukuha natin yan. Pag nakita natin na nakatabi, check natin ng maayos at kinukuha natin yan pag nakatabi na. Ibig sabihin, hindi maayos yung itlog na yan. Parang nakakasin siguro yung pabo na hindi mapipisa yung itlog. So, yan po yung ating napapansin sa haba-haba ng panahon na nag-aalaga po tayo ng pabo. At yung mapapansin nyo mga ka-farmers, yung apakan ng ating mga manok at mga pabo, ito po ay sinadya talaga natin. Naglagay tayo ng graba. Ito yung mga bato. So, marami nagtatanong natin mga ka-farmers, kung hindi ba daw nasusugatan yung mga paa ng ating manok, paa ng ating pabo. Sa experience natin mga ka-farmers, so wala pong nasusugatan. Nagkakaroon lang ng kalyo, makapal yung kalyo. Ang kagandahan kasi dito mga ka-farmers, madaling linisin at hindi maputik. Hindi katulad ng una. So kung mapapansin nyo, yung mayroon tayong video na mga una pa is maputik yan dito mga ka-farmers, yung hindi pa naayos. Pero ngayon mga ka-farmers, comfortable po tayo magpakain kahit umulan, hindi po nagkakaroon ng putik. So, kung makikita nyo, talagang organized talaga, pinagplanuhan ko to kung papaano natin gawin ang ating munting backyard para hindi mabaho at hindi nagkakalat lahat. Dito naman sa left side, makikita nyo may mga tubo, may mga bakal at mayroong bubong. Diyan sila natutulog. Pagdating dun sa may bubong, yun yung bubong na kanina nakita nyo na marami yung mga nangingitlog. Nasa ilalim yung, ayan, nakita nyo mga ka-farmers, yung binuksan. Nandun yung itlogan. So, ayan po yung setup. Pagdating sa gitna, yan po ang ating pakainan. Yan po yung ating nilagyan ng mga graba para hindi nagkaroon ng putik. Para pag nagwalis po tayo, madali lang kung mayroon mga kalat, mga ka-farmers. So, kailangan, kung kayo ay magtatayo, lalo na sa inyong backyard lang, sa iyong likod bahay lang, kailangan pagplanuhan nyo ng maayos, malinis ang lugar para hindi mabaho. Yun po yung ating ginawa. So, pinagplanuhan po talaga natin. So, kung sa tingin nyo, kaya nyo yung aking ginagawa, pero sa tingin ko, kaya nyo yan, na kaya ko, ibig sabihin, kaya nyo rin yan. Kasi, dalawang kamay ko, dalawang kamay mo, iwan ko lang yung ating mindset kung pareho. Kung magpareho yan, siguradong kayang-kaya mo yan mga ka-farmers. So, nakaya ko nga, bakit hindi mo kaya? Kung kaya ng iba, kaya din natin yan. Ang kailangan lang, sipag at tiyaga.
Kailangan lang dedicated po tayo sa ating ginagawa. Sa simula talaga, kahit anong negosyo, kahit anong business ang ating gawin, sa simula talaga mahirap. Pero kailangan, mahal natin yung ating ginagawa, dedicated po tayo, siguradong kaya natin abutin yan. I-enjoy lang po natin, mga kaparmers. Tuloy-tuloy lang. At doon sa mga nauna nating videos, mayroong mga nagtatanong, paano ba natin dinidispose o binibinta yung ating mga pabo at yung ating mga manok? Siyempre, para tayo kumita at mayroon tayong pangbawi, pang-maintenance, pambili ng feeds, pambili ng vitamins, kailangan natin makabenta. Yun din yung importante. Kailangan mayroon po tayong marketing strategy. So, sa una, medyo mahirap. So, kailangan pakapalan ng mukha. So, since ngayon ay mayroon ng Facebook, mga online na platform para tayo makabenta, mayroong TikTok, mayroong Facebook, so mayroong mga grupo ng mga pabo, grupo ng mga manok, pwede tayo mag-post doon. Pero ako mga kaparmers, medyo makapal yung mukha ko. Kaya sa una, nagsisimula pa lang ako, umikot ako sa mga kainan. Pumunta ko doon sa mga kainan, mga turo-turo, mga restaurant, inaalok ko po sila na magsusupply po ako ng dress pabo at dress chicken, mga kaparmers. So yun po yung aking marketing strategy na ginawa. So sa dami ng aking inikot, meron namang mga kumuha. So, meron tayong quota every week sa kanila. So, katulad ng isang restaurant, may deliver po tayo ng 20 kilos na pabo or ilang piraso, minsan 5 piraso. So, yun po yung aking ginawang strategy para makakuha po tayo ng customer. So, meron mga panahon nila mga kaparmers na hindi natin makakilala, pumupunta na lang or kumukontak na lang sa atin para mag-order ng lechon pabo at bumibili ng kakatayin na pabo, mga kaparmers. So kaya ako hindi nakakapagbenta doon sa mga malalayong lugar kasi dito pa lang sa amin, mga kaparmers, kinukulang na yung ating supply. Kaya lang ako nagsishare ng ating video para magkaroon ng idea yung ating mga kaparmers. So ayun lang mga kaparmers, magandang araw sa inyong lahat. Ang purpose ko sa pag-share ng ating video ay magkaroon kayo ng idea at syempre ma-motivate ko kayo. Para kung kayo nagplaplano sa farming business, mas lalo kayong ganahan. So kung ikaw ay OFW, ikaw ay nasa Pilipinas, gusto mo nang mag-retire at gusto mong pumalik sa probinsya, ito yung ganitong negosyo sinasabi ko sa iyo, kumikita ito. Para sa akin as my experience, maganda ang kitaan. Basta't magaling ka lang sa diskarte, especially sa farming at sa kung anong mga maintenance dito. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki. So, pero dito sa ating bahay na nagawa, makikita nyo naman, ginastosan natin to kasi gusto ko yung matagalan. So, kung ikaw ay nasa bukid, maraming kawayan na pwede natin makuhang kulungan, hindi mo kailangan kaagad maggastos, maglabas ng pera. So, kung ikaw naman ay maraming, malawak ang lupain mo, pwede ka magtanim ng mga kangkong, garbage, kung ano-ano na mga pwedeng itanim, na pwede nating ipakain sa ating mga alaga para sigurado po tayo ay kikita. Sa ganoong paraan, mababawasan po yung ating expenses at syempre, mas maliit ang expenses, mas malaki ang kita. Ayun lang mga kaparmers, magandang araw sa inyong lahat. Sana po ay mayroong kayong natutunan at nagkaroon kayo ng inspiration video na mas lalo kayong gaganahan magsimula sa farming business. God bless po at mabuhay po sa aking mga kapwa kaparmers. Salut po sa inyong lahat. God bless.